Magandang araw mga kawika! Bagong araw, bagong kaalaman. Ngayon ay ating pag-aaralan ang masalimuot na mundo ng morpolohiya ng wikang Filipino. Mahalagang alamin natin at unawain natin ang mga nakatagong estruktura sa mga katagang ating naibubulalas. Ngayon ay ating pag-aaralan ang kahulugan ng morpolohiya, kahulugan ng morpema, ano-ano ang mga uri ng morpema at anyo ng morpema, maging ang mga proseso at paraan kung paano nabubuo ang mga salita. Simulan natin kung ano ang morpolohiya. Ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng mga morpema ng isang wika at pagsasama-sama ng mga ito upang makabuo ng salita. Ito ay ang pag-aaral sa pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng iba't ibang morpema. Mahalagang malaman ang sinumang nag-aaral ng wika kung paano nabubuo o nabuo ang isang kataga o salita. Kailangang makita ang mas malawak na perspektibo kung paano nagamit ang isang salita sa isang makabuluhang pagpapahayag. Kung ang morpolohiya ay ang pag-aaral ng isang makabuluhang unit ng salita o ng morpema, ano naman ang morpema? Ang morpema ay ang pinakamaliit na unit ng isang salita na nagtataglay ng kahulugan. Halimbawa, maganda. Ilang morpema mayroon ang salitang maganda? Okay, meron tayong dalawang morpema, ang ma plus ganda. Ang unlaping ma ay may kahulugang pagkakaroon ng katangiang taglay na isinasaad sa salitang ugat na ganda. Ang salitang maganda ay may ibig sabihin na may taglay siyang ganda. Bako naman tayo sa anyo ng morpema. Una ay ang morpemang binubuo ng isang ponema o ang morpemang ponema. Ikalawa ay ang morpemang binubuo ng panlapi o di malayang morpema. At ang panguli ay ang morpemang binubuo ng salitang ugat o malayang morpema. Ang morpemang ponema o ang morpemang binubuo ng isang ponema ay nangangahulugang mga morpema na nagsasaad ng kasarian kapag naikabit sa salitang ugat. Sa pamamagitan ng isang ponema, nababago ang kahulugan ng morpema. Halimbawa nito, ang titik A o ang tunog na A na may kahulugang ukol sa kasariang pambabae at tunog na O sa panlalaki. Okay, pansinin po natin ang mga halimbawa natin. Meron po tayong salitang doktor, ang senyor at ang kargador. Ito po ay mga salitang ugat. Okay, so dinagdagan o ikinabit ang tunog na A sa bawat salitang ugat. Ang doktor, ang senyor at kargador. Ano pa ang nangyari? Okay, dito na po mapasok yung nagpagbabago ng kahulugan. Okay, ito po ay nagbago mula sa panlalaki, ito po ay naging pambabae na. Okay, so ang tinutukoy po dito na morpemang ponema ay ang titik na A o ang tunog na A na ikinabit po natin sa salitang ugat. Okay, sila po ay itinuturing na mga morpemang ponema dahil mayroon po silang mga kahulugan. Okay, ang kahulugan po ay pagbabago ng kasarian. Mayroon lamang akong isang katanungan sa inyo. Maituturing ba nating mga morpemang ponema ang mga salitang ito? Okay, hindi na natin maituturing na morpemang ponema ang mga halimbawang salita natin. Katulad na lamang ng bumbero at bumbera, ang abogado at ang abogada. Kung babalikan natin ang kahulugan ng morpemang ponema, sabi dito, ito ay may kahulugang taglay na nagsasaad ng kasarian kapag naikakabit sa salitang ugat. Okay? Na kung ang salitang ugat ay dinagdagan natin ng ponemang A at ng ponemang O, nag-iiba siya ng kahulugan, maaring pambabae o panlalaki. Okay? Mula sa ating halimbawa kanina na bumbero at bumbera, ang abogado at abogada, kung uunawain po natin mabuti, ay wala naman po tayong salitang ugat na bumper. Gayon din ang abogad. Kung kaya, hindi na natin sila ituturing na morpema ponema. Okay po? Sunod naman ay ang morpemang panlapi.
Ito'y ikinakabit sa salitang ugat na may kahulugang taglay at matatawag ding di malayang morpema dahil hindi nakatatayong mag-isa. Halimbawa ay ang panlaping ma. Ito ay may kahulugang taglay o pagka mayroon. Halimbawang salita ay ang maganda, masaya. Gayun din, mayroon din tayong panlaping na may ibig sabihin na gawi o gawain. Halimbawang salita ay ang umakyat at umawit. Narito ang iba pang halimbawa ng morpemang panlaping ma na may kahulugang pagkakaroon ng katangiang taglay. Kapag ikinabit sa salitang ugat na bait ay nagkakaroon ng bagong morpemang mabait. Ang panlaping ay may kahulugang pagganap sa kilos. Kapag ikinabit sa salitang awit ay magkakaroon tayo ng bagong morpemang umawit. Pag naman ang panlaping an ay may kahulugang lugar na pinaglalagyan, kapag ikinabit natin sa salitang ugat na aklat, magkakaroon tayo ng bagong morpemang aklatan. Samantalang sa morpemang panlaping ma, mayroon din tayong iba pang kahulugan na kung saan nagsasaad ng pagkakaroon. Kapag ikinabit sa salitang ugat na pera, ay magkakaroon ng bagong morpemang mapera. Narito ang huling anyo ng morpema, ang morpemang binubuo ng salitang ugat o ang malayang morpema. Ito ay nagtataglay ng kahulugan sa ganang sarili. Kung kaya't tinatawag itong malayang morpema sapagkat ito ay nakatatayo ng mag-isa. Ito rin ay binubuo ng salitang ugat lamang na may salitang payak at mga salitang walang panlapi. Kagaya na lamang ng mga salitang ganda, bata, talon, tuwa, saya, basa, at laro. Alamin naman natin ang mga uri ng morpema. Mayroon tayong dalawang uri ng morpema. Una ay ang morpemang lexical o pangnilalaman at ang morpemang pangkayarian. Dumako tayo sa unang uri ng morpema, ang morpemang lexical o pangnilalaman. May tiyak na kahulugan at binubuo ng nominal na pangalan, pandiwa at mga panuring na pang-abay at pang-uri. Tinatawag ding pangnilalaman sapagkat may kahulugan sa ganang sarili. Ito ay nangangahulugan na ang morpema ay nakatatayo ng mag-isa sapagkat may angkin siyang kahulugan na hindi nangangailangan ng iba pang salita. Okay, narito ang isang pangungusap o halimbawang pangungusap. Magaling umawit si Jungkook kaya siya ay nanalo sa patimpalak. Okay, mula po dito sa ating pangungusap, nasaan kaya dyan ang mga morpemang lexical? Okay, ang mga morpemang lexical sa ating pangungusap ay ang magaling, umawit, ano pa? Jungkook, nanalo, at patimpalak. Okay? Yan po ay ang ating morpemang lexical. Bakit kaya? Ang mga nakakahong salita ay itinuturing nating mga morpemang lexical sapagkat ito ay binubuo ng pang-uri, pandiwa at pangalan. Ano nga ba ang pang-uri? Ito ay naglalarawan ng tao, bagay, hayop, lugar, pangyayari, kilos at iba pa. Halimbawang salita ay ang magaling, matalino at mapagmahal. Ang pandiwa naman ay nagsasaad ng kilos o galaw sa pangungusap, katulad na lamang ng umaawit, sumasayaw at tumatakbo. Ang pangalan naman ay nagsasaad ng ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Katulad na lamang ng pangalang Jungkook, aso, tugigaraw, damit at kaarawan. Ang pang-abay naman ay naglalarawan o nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri at kapwa pang-abay. Meron tayong dalawang halimbawang pangungusap dito. Una ay ang matuling tumakbo ang kabayo. Ikalawa ay ang taimtim na nagdarasal ang kapatid ko. Nasaan kaya ang mga pang-abay rito? Mula sa ating unang pangungusap na kung saan matuling tumakbo ang kabayo. Okay, ang pang-abay natin dyan ay ang matulin kasi binibigyang turing ang pandiwang tumakbo. Okay? Samantalang ang ikalawang pangusap na taimtim na nagdarasal ang kapatid ko.
Okay, ang pang-abay naman dyan ay ang taimtim sapagkat binibigyang turing din ang salitang nagdarasal na kung saan ito ay isang pandiwa. Okay po? Narito naman ang kahulugan ng morpemang pangkayarian o ang morpemang may kahulugang pangkayarian. Okay, ito ay walang kahulugang taglay hanggat na hindi naisasama sa iba pang morpema. Binubuo ito ng mga pananda at mga pang-ugnay. Ito rin ang mga salitang nangangailangan ng iba pang mga salita upang mabuo ang kanilang gamit sa pangungusap. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin silang isama sa iba pang morpema upang mabuo ang kanilang kahulugan. Gamitin natin ang ating halimbawang pangungusap kanina. Ang magaling umawit si Jungkook kaya siya ay nanalo sa patimpalak. Ang si, kaya, ay, sa, ay mahalaga sapagkat hindi naman natin mababasa ito kapag ito lamang ay magaling, umawit, Jungkook, siya, nanalo, patimpalak. Tama po? Okay, kung mapapansin po natin, kulang ang mga pahayag kung wala ang mga ito. Tama? Dahil sila ay tinatawag nating mga una ay ang pang-angkop. Ang pang-angkop ay ginagamit upang pag-ugnayin ang mga panuring at mga salitang binibigyang turing. Halimbawa na lamang salita ay ang na, ang nang, at g at nang, and g. Ang pangatnig naman ay nagpapakita ng pagbubukod, pagsalungat at paglilinaw. Halimbawa ay ang ngunit, subalit, kaya at datapwat ay mga ginagamit na salita dito. Ang pang-ukol naman ay nag-uugnay sa pangalan, pandiwa, panghalip o pang-abay at sa mga iba pang mga salita sa loob ng pangungusap. Maaari din itong magturo sa lugar o layon. Okay? Halimbawa ay ang hinggil sa o hinggil kay at ayon sa at ayon kay. Ang pananda naman ay nagpapakilala o nagsisilbing tanda ng gamit sa isang salita sa loob ng pangungusap. Gaya na lamang ng salitang si, ni, nina, ang at ang mga. Ngayon naman, ating alamin ang mga proseso o paraan sa pagbuo ng mga salita. Ito ay mauuri sa payak, may lapi, inuulit at tambalan. Una ay ang payak. Ang payak ay isang simpleng salita lamang, walang panlapi at ito ay salitang ugat lamang. Halimbawa ay ang salitang husay, ina, talino, dagat, sayaw, lundag. Kung mapapansin po natin ang mga salitang ito ay maaari silang makatayong mag-isa o di kaya ay meron po silang kahulugan sa kanilang ganang sarili. Yan po ay mga halimbawa ng payak na salita. Maaari ka po bang magbigay ng iyong sariling halimbawa? Sumunod naman ay ang may lapi. Kapag ang salitang ugat, okay, kung maalala nyo kanina, ito ay tinatawag ding payak na salita. Ang salitang ugat ay kinabitan ng panlapi. Ang mabubuong salita ay tinatawag na may lapi. Ang salitang ugat ay maaring kabitan ng unlapi, gitlapi, hulapi, unlapi, gitlapi, gitlapi, hulapi, unlapi, hulapi o kabilaan at unlapi, gitlapi at hulapi o tinatawag na laguhan. Ang panlaping makikita sa unahan o di kaya ay ikinakabit sa unahan ng salitang ugat ay tinatawag nating unlapi. Halimbawa ng unlapi natin ay ang at ikinabit natin siya sa salitang ugat na akyat. Okay, mayroon tayong mabubuong umakyat. Mayroon din tayong unlaping in na kung saan ikinabit sa salitang ugat na akit. Ang salitang nabuo natin ay inakit. Mayroon din tayong pala at ikinabit sa salitang ugat na inom, nagkaroon tayo ng bagong salitang palainom. At ang huli ay ang unlaping mag, na kung saan ikinabit sa salitang ugat na ama, kung kaya't nagkaroon tayo ng bagong salitang mag-ama. Kung mapapansin po natin ay makikita natin ang mga panlapi sa unahan, kung kaya't siya ay tinatawag na unlapi. Kung ang panlapi ay makikita sa gitnang bahagi ng salita, o di kaya ay ikinakabit sa gitna ng salitang ugat, ay tinatawag na gitlapi. Okay, narito ang mga halimbawa. Okay, ang salitang ugat na kain, at idinagdag natin o ikinabit ang panlaping
Okay, nagkaroon tayo ng salitang kumain. Okay, mayroon naman tayong salitang lundag. Gayun din sa una, idadagdag natin ang panlaping ay mayroon tayong lumundag. Okay, sa panghuli ay ang salitang ugat na sabi at ikinabit ang panlaping in ay nagkaroon tayo ng salitang sinabi. Okay po, kung makikita nyo rin dito ay makikita natin sa gitnang bahagi ang mga panlapi kung kaya't natawag nating gitlapi. Kung ang panlapi ay makikita sa hulihang bahagi ng salita o di ay ikinakabit sa hulihan ng salitang ugat, ito ay tinatawag nating hulapi. Okay, halimbawa natin ay ang salitang ugat na buhos na kung saan ikinabit ang panlaping an, nagkaroon ng salitang buhusan. At ang linis na kung saan kinabitan ng panlaping in, nagkaroon ng linisin. Habang ang laba, ikinabit ang panlaping hin, okay, nagkaroon tayo ng salitang labahin. Okay, kung pansinin po natin, makikita natin sa hulihan ang mga panlapi, kung kaya tinatawag na hulapi kasi nasa hulihang bahagi. Kung ang panlapi ay makikita sa unahan at hulihan ng salitang ugat, ito ay tinatawag nating kabilaan. Okay, kapag ang salitang ugat na kaibigan ay ikinabit ang panlaping mag sa unahan at ang panlaping an sa hulihan, nagkakaroon ng bagong salitang magkaibigan. Ang salitang ugat na ingat kapag nilapian ng pag at ikinabit ang panlaping an sa hulihan, mayroon tayong salitang pag-ingatan. Okay, sa huli naman ay ang salitang ugat na husay kapag nilapian ng ka sa unahan at nilapian ng an sa hulihan ay mayroon tayong kahusayan. Okay, kung papansinin po natin ay matatagpuan sa unahan at hulihan ang mga panlapi. Kung ang panlapi ay ikinakabit sa unahan, gitna at hulihan ay tinatawag naman itong laguhan. Okay, halimbawang salita ay mga dugo, sayaw at sigaw. Kung ang dugo ay nilapian ng mag at nilapian ng in at an, okay, so nandun siya sa unahan, gitna at hulihan, mayroon tayong mabubuong magdinuguan, okay, gamit ang salitang ugat na dugo. Samantalang ang salitang ugat na sayaw kapag nilapian ng mag sa unahan, sa gitna at sa hulihan ay an, okay, makabubuo tayo ng magsumayawan. Habang ang salitang ugat na sigaw, kapag nilapian ng ipag sa unahan, ang sa gitna at an sa hulihan, okay, magkakaroon tayo ng salitang ipagsumigawan. Okay, kung mapapansin po natin, matatagpuan ang mga panlapi sa unahan, gitna at hulihan, kung kaya ito ay tinatawag na laguhan. Sumunod na proseso ay ang inuulit. Kapag ang salitang ugat ay inuulit o ang isa o higit pang pantig ng salita na maaaring nasa unahan o hulihan ay inuulit. May mga paraan ng pag-uulit ng salita. Una ay ang pag-uulit na ganap at ang sumunod ay ang pag-uulit na di ganap. Ang inuulit na ganap naman ay pag-uulit ng buong salitang ugat. Okay? Tandaan ang buong salitang ugat. Maaring may magbago ang diin kapag inuulit at mayroon ding walang nagbabago. Halimbawa ay gabi-gabi, sabi-sabi, bahay-bahay, at oras-oras. Okay? Ikaw naman ang magbigay ng iyong halimbawa. Kung ang pag-uulit na ganap ay pag-uulit sa salitang ugat, ito namang pag-uulit na di ganap ay pag-uulit lamang sa bahagi ng salita lamang. Okay? Halimbawa, aalis, tatakbo-takbo, hahalik, babasa, luto-lutoan, bali-baliktad. Kung papansinin natin ang mga salitang aalis, hahalik at babasa, ang mga unang pantig lamang ng salitang ugat ang kanyang inulit. Samantalang ang salitang tatakbo-takbo ay ang dalawang huling pantig ang kanyang inulit. Samantalang ang luto-lutoan at bali-baliktad ay ang dalawang pantig sa unahan at ikalawa ang kanyang inulit. Ibig sabihin, ito ay ang pag-uulit na di ganap sapagkat bahagi lamang ng salita ang kanyang inulit. Ang huling proseso sa pagbuo ng salita ay ang tambalan. Ito ay dalawang magkaibang salita na pinagsama upang makabuo ng bagong salita o kahulugan. May dalawang pamamaraan sa paggamit ng tambalang salita, ang ganap na pagtatambal at di ganap na pagtatambal.
Ang pagtatambal na ganap ay nagkakaroon ng panibagong kahulugan ang dalawang salitang pinagtambal. Halimbawa, ang dalawang salitang hampas at lupa, 'di ba? Magkahiwalay na salita ay nakabuo tayo ng salitang hampas lupa na may ibig sabihin na mahirap. Samantalang mayroon din tayong dalawang salitang balat at sibuyas na kung pinagsama ay naging balat sibuyas. Ibig sabihin, sensitibo. At ang basag at ulo. Nagkaroon tayo ng salitang basag ulo na kung ibig sabihin ay nakikipag-away or palaaway. Kung mapapansin ninyo, ito ay nag-iba ng kahulugan mula sa dalawang salitang pinagsama. Panghuli ay ang pagtatambal na di ganap. Nananatili ang kahulugan ng dalawang salitang pinagtambal o walang ibang kahulugan. Okay, katulad na lamang ng salitang ingat at iyaman, naging ingat yaman, ang bahay at kubo, naging bahay kubo, at ang salitang silid at tanggapan, na kung saan nagkaroon ng salitang silid tanggapan. Kung mapapansin natin, meron bang pagkakaiba sa kanilang kahulugan? Okay, tignan natin ang salitang ingat at iyaman. Ang ingat-iyaman. Nagbago ba? Okay, hindi siya nagbago dahil nananatili pa rin ang kanyang kahulugan. Ibig sabihin, siya ang namamahala o nag-iingat sa salapi o pinansyal na usapin. Habang ang bahay at kubo naman o ang bahay kubo ay ang kinikilalang pambansang bahay ng Pilipinas na kung saan gawa siya sa lokal na materyales. Okay, meron naman tayong silid tanggapan o ang silid tanggapan. Nagbago ba ang kanyang kahulugan? Okay, hindi, di po ba? Dahil ito pa rin ay isang silid na kung saan ito ay hintayan o di kaya ay tinatanggap ang mga bisita o ang mga tao. Okay, wala pa rin pong pagbabago sa kanyang kahulugan. Okay, hanggang dito na lamang mga kawika ang ating talakayan. Naway marami kayong natutunan mula sa akin. Salamat pong muli at para sa susunod na talakayan ay ihahandog sa inyo ni na Binibining Sobredo at ni Ginoong Kausing. Hanggang sa muli, paalam!